Grabe, ganda. Ako rin din. Ganda rin ang view. Okay, day 2 tayo dito sa may Lingalan. Chill lang tayo. So, kaninang umaga, nag-sleep in lang ako para makarecover ako din sa pagod. Kulang kasi tulog ko kahapon. So ngayon magpapagas tayo sa Petron kasi 2 bar na lang to. So after 188 kilometers natin na biyahe kahapon, 2 bars na lang yung natira after na full tank ko kahapon. So papuno muna tayo ng gas sa bayan. Buti na lang madaming gas stations dito eh. Ito yung daan natin tapos. Overcast today ah. Hindi ko na-expect na ganito. Kasi yung forecast laging nakalagay puro sun. Pero nasa bundok tayo. So change ng weather is expected. Try ko bumisita mamaya dun sa tourism office. Nag-inquire ako kung meron burger dito, local burger. Try ko mag-birding tomorrow kung may time. Kung wala, sariling sikap talaga. So same sentiment ng mga tao na nakausap ko dito. Hindi ganun kadami yung tourist today as before. Yun nga siguro dahil sa surge ng prices din sa gas. So yung madaming tao hindi muna sila nagpagbiyahe. Medyo hesitant. Not as before then. So ito yung nilakad ko kahapon. So blessed din maglakad. Ano, ang ganda ng fields na to. Tapos kanina kagabi merong buwan dun sa may harapan. Pasok na tayo. So nag-iba sila ng route ng sasakyan dito. Ano silipin ko kung bukas yung offices. May barya na po kayo. Pero may 8 pesos. Meron. Yun, 308. Oh wow. Aste, good morning. Punta tayo dito sa tourism office ng Dali. Nag-inquire lang ng mga ilang details. Yun nga, nag-ask ako ng mga birding guides. Wala nga sila dito pa. Pero magtatanong ako doon sa may feeder port kasi nag-register yung mga turista. Yan, nandun daw yung mga ibang guides natin. Lapit na tayo sa may feeder port area.
So yung Batanes of the East pala nila dito, talagang accessible lang by boat. Akala ko na pwede siya ma-hike. Iba siya doon sa may Pacific area. Isa lang kasya. Ito yung dagat. Hanapin natin tourism office. Dito daw yung sakayan na baka papuntang Lighthouse. Ayun. So, galing na ako dun sa feeder port. Nag-inquire ako sa kanila, yung tour nila kailangan talaga ideally by group. Kasi 1,500 yung booth. And kung sasama ako as a joiner, kailangan syempre maki-join din ako sa oras ng part ng majority of the group. So, siguro I'll pass muna on that. Punta muna ako sa may grotto. Dami rin nagmamotor dito. Dito may registration. Ano po? Hi. Sige po. Yan mo kang first mo lang kay Boying. Ha? Yan mo lang dala ka na mesa. Dito na lang. Mo. Sige. Sige nyo na lang po. 50, no? Isa lang. Solo traveler. Pangalan niyo sir? Ferdinand. Ferdinand. Doon sa grotto may bayad pa. I-present nyo lang sir tong ano nyo. Resibo nyo, pakikita nyo lang sir. Hindi naman required yung guide doon, di ba? Hindi na po, nag-isa lang po. Sa video lang po, pabalik-balik na ako. Ha? Isa lang po. Pangalan sir? Raquel po. Raquel. Thank you. Apat. View dito. Mamaya balikan natin siya pagbaba. Perfect lang yung weather for midday hike. Daming kambing. Oh. Wait lang po.
rear view. Saan po pwede mag-park? Kahit saan. Ito lang. Ito na lang. So, ang daming motorista ngayon dito. Tapos yun yung stairs going up. Okay, let's go. Hindi natin alam kung ilang steps to. 1,000 daw eh. Hindi ko bibilangin. Okay. So ito na ba yun? Baba lang pala. So yan. So yun yung Virgin Mary. Nakatingin dito sa Pacific Ocean. Ayan, lighthouse. So siya yung Virgin Mary of travel. Biyahe daw. Kaya siya overlooking sa ocean. So, ang baba lang ng pala. Tapos dito meron parang boat sila. May gimmick sila na nakasakay ka sa boat habang kinukunan. Okay. So yun mga kaibigan, nakarating na rin tayo dito sa may grotto. Yan yung view natin. Tapos ayos lang na may weather. Hindi siya sobrang init, buti na lang. Tapos mahangin. Hindi naman siguro ulan. Tapos yun yung lighthouse. So apparently, kailangan mo talagang sumakay ng bangka. Uy, may mga crows yata. Apparently, kailangan mo talagang sumakay ng bangka para makapunta ka dun sa may side. Meron ditong Lamau Cave, tapos yung Batanes of the East. Siguro yun, no? Yung madaming tao na nandun sa may side na yun. Yun yata yung Batanes of the East. Hindi ko alam talaga kung anong tunay na pangalan na ito eh. Yung tinatawag nila na Batanes of the East. Pwede naman din nga Land Hills. Kasi hindi ko talaga gusto yung mga ganun na places na kinukumpara mo yung name sa name ng iba. Hindi mo naman siya kailangan tawagin na Batanes of the East. Alis na tayo dito. Grabe, ang dami ng motor. Kanina parang nandun lang, ngayon umaabot na hanggang dito. Pero wow, tignan mo yung view sa may harap. Wala pang signal. Magla-lunch tayo mamaya pagbaba. Mala ko doon sa may Blue House. Ito yata yung kapingan. 40 pesos ano. Hindi lang. Ang same view rin naman. Tomorrow, tatry ko siya puntahan ng umaga kung
wala akong gagawin. Pero tignan natin mamaya ako kasi pupunta tayong south, papuntang Umiray. Kung ano yung mas feasible na sunrise shoot na gagawin natin. Either mag-birding or mag-sunrise shoot dun sa may shore, line ng Matawe. Buti may bantay na doon. Sasabi kong doon ang area ng Matarik. Sobrang kurbada. Magandang view. Yeah. Wow. Ganda. Yan, welcome to Dingalan. Di ba ang ganda-ganda? So mamaya ang way natin papunta doon, papuntang south. Yung area na to, ano na to Quezon. Kasi Dingalan used to be part of Quezon province. I'm not sure lang kung kailan siya nahiwalay, pero sobrang laki kasi ng Quezon. Naging independent yung Dingalan, naging part siya ng Aurora. Or hindi ko alam kung mas una yung buong province na hiwalay na Aurora and Quezon. Una dito ko iniisip mag-stay around this area. Kasi may mga accommodations nila. It's the Blue House Cafe. Anong tawag dito, miss? Oh. So interesting yung mga ano sila. Mukhang may bake shop sila. Bakery. Kasi may sarili silang pandesal. Tapos mga roll. Laki ng place. Tapos meron din sila mga piano, no? Chocolate, ube, mocha. San Sibal. Kaso 200, wow. Okay, so ito ang ating pagkain. 130 pesos na bang silog. Dito sa may Blue House. Ito yung pinili ko instead na yung parang tuna sisi kasi meron akong halo-halo mamaya. Na ina. Wow. Thank you. Ayan, kain na tayo. Halo-halo. Murang-mura siya, 85 pesos lang. So karamihan ng pagkain dito sa Dingalan, nasa affordable side. Ito pa yung kinakain ko, hindi pa yung mga street sides na yung mga eateries sa mga restaurant pa. So I guess mas mura pa kung nasa labas ka. So heading south na tayo, out of town. Punta tayo pa Umaray. Turn right. Tingnan natin kung makapunta tayo sa general na car. Tapos, syempre, stops along the way. Yung Butas na Bato and yung Matawe. Matawe Rock Formation.
Maraming beach style resorts. Merong red dito sa may harapan ng map eh. I wonder why. Traffic kaya doon. Ito na pala yung ano, kaya pala may red dito sa harap. Taas na ba to? Grabe, ganda. Guys, nandito na tayo sa may butas na bato na area. And tignan nyo, napakaganda. Blue na blue. Tapos ang lawak ng ano, cove. Same pala yung line of resort sa dinaanan natin kanina. Grabe. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Mukhang madaming pupunta sa may south. Parada. Da. Papunta sa mga to. Pacific Ocean. Tingnan mo rin doon. Ganda rin ang view. Di man siya white sand, pero very scenic pa rin. Hindi pa ako nakababa sa beach, so hindi ko pa alam yung quality ng sands nila dito.
So, dito tayo sa area ng Matawe, going south. Ang bilis lang per yung distance from Bato, Butas sa Bato going here. So dito very rocky talaga. Nandito kasi yung tidal pools sa sabi nila. Intermedial pools. Set pa tayo. So madaming cottages din for rent. Kasi yun yung mga rock formations. Ayan, low tide. So hindi siya as popular dun sa Butas na Bato kasi syempre masinik yun sa kabila, mas may Y factor. Pero interesting din naman yung landscape dito. Mga rocks, low tide. Kung mahilig ka sa landscape photography, siguro magandang mag-picture-picture dito sa umaga, sunrise. Mag-high tide to pagdating sa umaga. Diba ako? Parang mas malalaki yung mga resort dito sa may south. Further dito. Hindi ko alam kung Matawe pa rin to o ibang barangay na. Ganda dito, wala na masyadong tao. Wala na masyadong motor. Siguro ang ganda lang sila sa may Matawe, pati Butas sa Bato. Yung southern part kasi hindi siya ganun popular. Ito mukhang grande din. Private. Papasok na tayo ng Ibona. Barangay Ibona. Dito yung dito yung falls, yung Bangon, pati Lakay. So, ito na yung bayan ng Ibona. So, dadaan lang tayo. Marker na Ibona. Tigil nga tayo dito. So, parang walang tinilan. Ibona Bridge. Dami rin naliligo. Yan, Ibona Bridge. Tingnan mo yung dagat.
Bye, Ibon Bridge. Ganda na. Malapit na tayo sa Miray. Parang may gate dito. Right. Ganda dito sa Lao. Lawak na lupain. Yung mga bus na to, maabot hanggang dun sa dulo, no? Sa Umiray. Nakabanatuan bus. Dito naman banda dito, ang dami nyo. Ayun. So nasa Umiray na pala tayo. Hindi ko napansin kasi wala namang marker, maliit na marker doon siguro sa dulo. Meron lang parang registration lang for monitoring doon sa may land kanina. Hindi ko siya na-video. Pero nandito na tayo sa Umiray. Alay. Alay na kasi. So, dito yung mga ibang bus. I guess terminal. Oh, may hotel dito. Ganda pa ng hotel. Continue straight, then you will arrive at your destination. So, ito na. Ito na yung Umiray. Ito nasa taas na. Umiray Bridge. Ito na yung bridge na nagko-connect ng Aurora at Quezon. So itong yellow lane na part na to, ito yung sa Aurora. Tapos yung blue na part dun sa mid, yun yung sa pinaka. So dito, once nandito na tayo sa blue lane, ito na yung general lang. Ayan, may signage. Barangay Umiray. Nakapiligal dito. Picture lang tayo. So yan guys, kakadaan lang natin ng Umiray Bridge. Yan, nasa likod ko. Mahaba siya. Siguro mga 300 meters. And ito, nandito na tayo sa General Lacar. Actually, ito yung nagko-connect ng Aurora pati Quezon. Tapos yung northernmost point ng Quezon is nandun sa may beach na yun. Yun yung pinakadulo na north ng Quezon. So pinaka-boundary na siya. Kasi ito yung river, Umiray River. Galing.
natin kung ano nasa loob ng town. General na car. Sa ngayon, wala pa kasing road na paved na nagko-connect dito pati sa other side ng General Lacar, yung malapit sa Maralic Highway. So, meron naman pero ano siya, dirt trail pa siya. Accommodation. Pati yung mga enduro yata kaya. Lawak ng lupa yan. Ano yan? So, 3:49 na pala. Siguro balik na rin tayo. Dahil medyo hindi na natin alam kung area na to. Balik na tayo. Balik na ng Aurora. Hanap tayo ng place sa mga tatambayan. Snack tayo. Yung binili natin na pagkain kanina. Parang mas maganda yung beach dito sa side na to. Further down here. Less rocky. Maganda tumambay. So, nag-stop lang tayo sandali dito. Kasi ang ganda na itong rock formation na to. Tapos para may beach na may baba. I wonder kung paano pumunta dyan. Ang ganda siguro kunan na ito sa umaga. Pero walang way to access it. Tapos ito pa yung area na medyo prone sa landslide. Tignan mo yung kalsada. Biyak-biyak na yung mga kalsada. Tapos yung part na to, madalas daw nagla-landslide. Napaka-chilling place. Refreshment naman tayo. Dahil ang init buong hapon. Naku, paano ako maka-order nito? Try natin itong sea salt matcha. Ice sea salt matcha. Double choco. Bagong cafe dito sa Aurora. Side street. Sarap ah. Walang bola, masarap siya. Papasok na ulit tayo ng bayan. Pero daan muna tayong port sandali. Gusto ko lang makita yung
part ng Pasanse. Masarap din sa may street side cafe. Seriously, maganda yung quality ng matcha nila. Hindi siya diluted ng tapos hindi siya overly iced. Talagang malasa, creamy, tapos may salt din. Saktong-sakto yung salt nila. Tapos malasa talaga yung matcha. So kung pupunta kayo dito sa Dingalan, make sure to check them out. Turn right, then your destination will be on the right. Sarado. Oh, shit. Balik na lang tayo sa ating tinutuloy. Ganda lang ang kulay na sky.